Masama naman ba na dinggin ko yung panawagan at sigaw ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan kayo. Taong bayan sumisigaw na bumalik ka na, siya sumigaw, wala na babalik! Napanood niyo? Napanood ko din. Kala ko mapapatid yung related eh. Eh bakit sila nagagalit? Bakit sila nagagamba? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. Bakit natin pangungunahan na magiging desisyon ng taong bayan? Kung ikaw ay may ginawa at tinupad mo ang iyong tungkulin sa taong bayan, wala ka dapat ipangamba. Pwede ka na matulog dahil kahit hindi ka makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Nagagalit? Nanggagalaiti? Eh bakit ba ang pinag-uusapan dito nila ay tungkol sa relasyon namin? Hindi ba dapat ang pinag-uusapan natin dito ay yung relasyon natin at obligasyon natin sa taong bayan? Yung mga politiko, pag maghahalalan, magkakaaway. Yung mga magkakapitbahay, magkakaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Eh magkapitbahay, kaaway pa rin. Hindi naka-move on. Oh. Eh, ano ba sinasabi nila? Araw-araw, pinapatawag kayo. Dinadala pa kayo sa Ninoy. Sinasakay pa kayo sa bus. Sa SM. Sa Tutuban. Alam na yun, no? Eh, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, bawal na yun. Totoo lang. Nung isang araw, nasa Rasak. Pero hindi yan eh. Eh, naniniwala naman ako eh. Matatalino naman ang mga taga Maynila. Ano, 1,000 lang ba halaga nyo? Hindi ako naniniwala doon. Oh, anong sinasabi? Anong sinasabi ng gagalaiti doon? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig nyo? Sila ba may sabi? Narinig ko rin eh. O sige. O pag-usapan natin. Utang. O tingnan natin ha. Nay! Tay! Diyan sa Kodli, mga lolo't lola ko. Dito sa Wakali. Ha? Nung binoto ninyo akong mayor, noong 2019, wala kayong narinig sa akin kahit isang beses na sinisi ko yung sinundan kong mayor dahil walang iniwang pera. Wala. Mag-google kayo. Hindi ko sinisi yung nakaraan. Anong ginawa ko? Nag-move on kagad ako. Anong ginawa natin? Nilinis natin ng Maynila. Kinakalawit ko yung mga Tolonges. Nagdidisiplina tayo sa Maynila. Umaangat na tayo. Kinokopya na tayo sa buong bansa. Naging pulisiya ng DILG yung ginawa natin sa Maynila. Tayo ang naging modelo. Lumilipad na tayo. Bigla tayo nabangga. Boom! Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Tama mali? Mahulaan ko ba na magkakapandemya? Oh. Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Takot na takot ang mga taga Maynila. Takot na takot ang taong bayan. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Na baka sila'y mamatay sa COVID-19. Baka sila'y mamatay, dilat ang mata dahil nagugutom na. Anong sinabi ko? Mga batang Maynila, hindi ako ni minsan nagkubli. In fact, ngayon lang kayo nakakita ng mayor sa Maynila
Araw-araw nakikita ninyo ano ang nangyayari, ano ang naganap at ano ang gagawin. Dahil open book ang gobyerno ng Maynila. Anong sinabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Dahil pag ako, wala nang mautangan, wala nang maibebenta, nakita nyo tong relo na ito, ipatata sa kutok kay tambunting makaraos lang tayo. Kayo ngayon ang matanong ko, mga nanay, taas ang kamay na may anak dito. Real talk lang, real talk lang tayo. Real talk. Joints parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope. Sino sa inyo ang may anak? Taas ang kamay. Real talk lang tayo, ha? Kapag walang makakain ng anak nyo, gagawan nyo ng paraan? Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? O, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, kayo na naparito, kayo ay saksing buhay. Dahil yung ibang saksi ko, patay na eh. Baka naman magagawa. Nagka-COVID eh. Pero kayo mga nangabuhay, kayo mismo ang makapagsasabi sa inyong sarili at sa inyong pamilya, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama, mali? Natanggap nyo? Nakain nyo? Oh. Ilang pamilya? 700,000 families. Yan ang kwento. Mayaman, middle class, mahirap. Buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama, mali? Oh. Yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta. Ito ang kwento na may kwenta. Kasi yung panira nila, walang kwento, kaya walang kwenta. Tama, mali? 700,000 families, 700,000 food box. Ilagay na lang natin sa 1,000 piso bawat isa. No, magka? Patay na. Daming zero. 700 milyong piso. Times 8 months. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Chinicha, niluwa. Wala na. Tama, mali? Pero nakain nyo. Natanggap nyo. Nagkaroon kayo ng kapanatagan. 5.6. Pagkain pa lang yon. Hindi ko pa binabanggit yung 1,000. Tama ba? Yung kakap. 700 million plus 5.6. 6.3 billion. Tama? O ngayon naman, taas ang kamay ng may nag-aaral na anak sa public school dito. Ayan, may pa isa-isa ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At least may testigo tayo. Nay, tay, nagpandemya, lockdown. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? Walang face-to-face classes. Tama, mali? Ano sabi? We will go online classes. Tama ba? Takot na takot yung ama. Takot na takot yung ina. Bakit? Wala nang trabaho, kapos na sa chicha, totosgas pa sa tablet. Pero hindi. Hindi sila nangamba. Bakit?
nagkaroon ng tablet ang lahat na mag-aaral sa public school sa Maynila. Tama mali? Nawakan nyo? Natanggap nyo? O hindi lang tablet, may internet pa. Tama ba? Teacher, 10,300 teacher. Bumili tayo ng 11,000 laptop. May laptop na yung teacher, may internet pa yung teacher. Tanong, nakaraos ang pag-aaral natin? Nakatawid tayo? No, magka. 1 billion pesos. Laptop, tablet pa lang. Internet, 300 million. 6.3 plus 1.3. 7.6 billion. Marami bang pera yun? Marami? Kasi may napanood ako eh. May isang nagsasalita, Tay, nakita mo ba yung 17 billion? Malaki yun. Kaya mo bang bayaran yun? Nangangayayat na nga ako eh. Kakabayad ng utang. Tay, Nay, 2 bagay pa lang ang binabanggit ko. Wala pang remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, daang-daang libong halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyenteng may COVID-19. Tay, Nay, wala pang AstraZeneca, bakunang binili natin para sa mga taga-Maynila. Tay, Nay, Jose Reyes, San Lazaro, UST, lahat ng private hospital, pati Chinese General Hospital. Wala ng COVID bed capacity, pero ang Maynila may tinatag na Manila COVID-19 Field Hospital. 300 million pesos. Nay, Tay, nung araw, para tayo naging adik nung panahon ng pandemya. Bakit? May umubo lang. Ay, may COVID. O, pero panatag na panatag ang loob ng tao. Bakit? Kasi ang testing sa Maynila, 1-2. 1 to sawa. Dot dito, dot doon. Tama, mali? May gastos ba sa inyo? Gastos ba ang pamahalang lungsod ng Maynila? By the hundreds of millions of pesos. Nay, Tay, yun ay pandemya. Eh, paano pa yung Condominium 1? Condominium 2? Binondominium 1? San Lazaro Residence, nakapunta na ba kayo ron? Pagpunta nyo sa San Lazaro, makikita ninyo, 20-story housing in city vertical housing program. San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Base Community, mga pabahay sa loob ng Maynila. Mag-aminan tayo, lalong-lalo na yung mga matatanda. Ito, address ko sa inyo. Nay, Tay, yung mga matatanda rito, ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Magtatapatan lang po tayo, ha? Ang tagal nyo nang namumuhay sa Maynila. Marami na nagdaang mayor, pero ni minsan, wala kayo nakitang mayor nakapagpagawa ng ganitong karaming pabahay sa loob ng Maynila. Pandemya pa yun. Tama, mali? Oh. Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School sa Espanya. Noong umalis ako, 5-story na. 3 years after, 5-story pa rin. Nay, Tay, bagong ospital sa Baseco. Noong umalis ako, tapos na yung ospital. Ngayon, 3 taon na akong wala, sarado pa rin ang ospital.